Ang tunay na leader ay hindi sumusukat sa haba ng kanyang panunungkulan, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Sa mga minamahal at kagalang-galang na bumubuo ng ating lupon ng inampalan, sa aking mga katunggali at sa lahat ng mga kapwa Pilipinong nagtitipon ngayon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng ating bansa, may mga bayaning nag-iwan ng bakas na kailanman ay hindi mabubura ng panahon. Isa sa mga dakilang Pilipinong ito ay si Manuel Luis Quezon, na kinikilalang ama ng wikang pambansa at ang unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. Hanggang sa kasulukuyan, ang kanyang mga adikain at ambag ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Kaya naman, ang ating pag-uusapan ngayon ay si Quezon sa mga bagong panahon. Si Manuel L. Quezon ay sinilang noong 19 ng Agosto, 1878 sa Baler, Tayabas, na ngayon ay bahagi na ng Aurora. Isa siyang sundalo, abogado, mambabatas at pinunong buong pusong naglingkod sa sambayanan. Kilala din siya sa kanyang paninindigan para sa kasarinlan ng Pilipinas at sa kanyang paniniwalang ang isang bansang nagkakaisa ay nagsisimula sa pagkakaroon ng iisang wikang magbubuklod sa mamamayan. Dahil sa kanyang pamumuno ay naipatatag ang pamahalaang Commonwealth bilang paghahanda ng bansa sa ganap na kalayaan. Napakarami ng kanyang mga naging ambag sa ating bansa. Pinangunahan niya ang pagtatag ng wikang pambansa. Isang hakbang na nagbigay ng pagkakaisa sa mga Pilipino sa kabila ng iba't ibang wika at kultura. Isinulong din niya ang programang panlipunan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa at magsasaka. Higit sa lahat, matapang din niyang ipinaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas at pinatatag ang mga institusyon ng pamahalaan na naging pundasyon ng ating demokratikong bansa. Hindi lamang buong Pilipinas ang nakinabang sa kanyang mga pamana, kundi maging ang lalawigan ng Quezon. Kaya bilang pagkilala sa kanyang natatanging paglilingkod, ang dating lalawigan ng Tayabas ay pinangalan ng Quezon noong 1946. Ang lalawigang ito ay nagsisilbing paalala sa mga mamamayan ng kanyang pagmamahal at sa kanyang mga adhikain para sa kaunlaran. Sa paglipas ng panahon ay nanatiling maunlad ang lalawigang ito sa agrikultura, turismo at edukasyon. Mga larangang sumasalamin sa kanyang mga pananaw na ang pag-unlad ay bunga ng pagkakaisa at mahusay na pamumuno. Sa makabagong panahon, nananatiling napakahalaga ng mga naging kontribusyon ng Quezon. Ang kanyang pagpapahalaga sa lalawigan at wikang Filipino ay nagpapaalala sa atin na ang sariling wika ay hindi kailanman magiging hadlang sa pag-unlad, kundi isang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Sa panahon ng teknolohiya at globalisasyon, nananatiling napakahalaga ng ating kultura at kasaysayan habang nakikipagsabayan sa makabagong mundo. Sa pagtatapos, naway hindi lamang natin alalahanin si Quezon bilang isang dakilang pinuno, kundi ay tularan din natin siya sa kanyang tapang, malasakit at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga aral ay hindi lamang dapat mananatili lang sa mga pahina ng ating kasaysayan. Dapat itong makita sa ating pasya, kilos at paglilingkod sa kapwa. Nasa sa ating mga kamay ang pagpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Kaya bilang mga Pilipino ay tumindig tayo ng may dangal, kumilos ng may pananagutan, at magkaisa para sa isang bansang malaya, maunlad, at may pagmamalaki ng bawat mamamayan. Mabuhay ang mga kabatang Pilipino, mabuhay ang ating bayan, mabuhay ang lalawigan ng Quezon, at mabuhay ang diwang makabayan.